Wow, galing ng microphone niya, sound system niya. Gumanda ang boses ko rito ha. Salamat po sa buong church. Of course, salamat sa inyong pastor dahil pinagkatiwalaan ako mag-preach. Hindi ako karapat-dapat, pero biyaya ng Panginoon. Ano po? I believe some of you hindi ako kilala. Sino po nakakakilala sa akin? Taas ang kamay. Kokonti lang. Kasi po, nung dumating nag-preach ako rito, I think that was 7 or 8 years ago. First time ko mag-preach dito, Mama Apple. 2016 pa yata yun, o 17. Matagal na. So, yung mga matatagal na dito, malamang ay nakita nyo na ako, kaya lang baka nakalimutan nyo na kasi hindi ako kasing gwapo ng pastor ninyo. Ano po? And gusto ko muna po magpakilala sa inyo lahat. At isang biyaya po na ako ay maging tagapagsalita. Ang aming church po sa Cainta ay mas maliit dito. Maliit lang ang church namin. And we have only around 60 to 70 members. Ang attendees namin normally nasa 40 to 50 lang. Kaya ngayon mas marami ang nakikinig sa akin ngayon. At medyo ninenervyos tuloy ako, Brother Lawrence. No? By the way, ako po ay isang produkto ng foreign mission. Nasave po ako sa Central America, sa Honduras, back in 2005. Through the ministry of Pastor Toby Balasoto nung pumunta sila doon sa Honduras. Kasama yung isang pastor from Cabagan Isabela, Pastor Villinel, kaya lang pumanaw na siya, nasa Panginoon na siya. And from there, nag-aral po ako sa Bible Institute, naging worker ng church, hanggang sa nung umuwi yung pastor namin noong 2008, ako na po yung nagpastor doon sa aming maliit na simbahan, doon po sa Honduras, Central America. Alam niyo po yung church po namin, doon ay majority ng members mga Pilipino kasi maliit na gawain lang. Pero biyaya ng Panginoon, meron din mga ilang local members. And because we have local members, dumating yung pagkakataon na kailangan talaga ang preaching ay Spanish na. Kasi po yung Honduras po is a Spanish-speaking country. Kaya dumating din sa punto na kailangan ko talaga mag-preach ng Spanish. And by the grace of God, biyaya ng Panginoon, medyo nakapag-preach din po ako ng Spanish. Ano po? Kaya marunong po ako mag-Spanish. Marunong po ako. Tsaka yung mga anak ko, tsaka yung aking misis. Kasi natira po kami doon ng ilang taon. Actually, natira ako doon ng almost 15 years. Ako po ay may 3 anak at isang asawa. Isa lang po asawa ko ha. Baka mamali ang dinig nyo, 3 asawa ko, isang anak. Baliktad po, isa lang ang asawa ko, 3 anak. At yung 2 kong anak po, yung panganay at bunso, lalaki at babae, wala pa hong asawa. Yung pangalawa lang po ang may asawa, yung babae. And she is a registered nurse doon po sa California. Doon po siya nakapag-aral, biyaya ng Panginoon, ng nursing. At nakagraduate siya 2 years ago, by the grace of God, cum laude graduate. Napakabuti ng Panginoon, amen? Imagine, nagpunta siya roon, mag-aasawa lang, high school graduate, ay doon pa siya nag-graduate ng college. Ngayon, she is a registered nurse sa isang facility doon sa Anaheim, California, sa LA County. Kaya once a year, by the grace of God, nakakapasyal din po ako sa Amerika. Ano po? Biyaya ng Panginoon. And also, nung mag-preach ako rito, hindi pa ako nakarating ng Amerika. Pero noong 2019 and 21, by the grace of God, through the help ministry ng Baptist Mission Partners, under the leadership of Pastor Edwin Tan, nakarating po ako ng Amerika noong 2019 and 2021, during pandemic. During pandemic. So narating ko po halos ang buong Florida, nakapanood pa ako ng NBA, laban ng Orlando Magic at saka ng Memphis. Baka sabihin, si Pastor, ang dami na pala narating.
Biyaya po ng Panginoon, kaya po kayo, gusto ko lang kayo encourage, walang imposible sa Panginoon Diyos. Kailangan lang natin maging faithful. Amen? Maging faithful. And then the Lord will bless you. Wala akong pera, pero nakarating ako ng Amerika twice. And last April, nagpunta uli ako ng Amerika. Sarili ko ng pamasahe yon. Pero yung unang punta ko po, libre. Brother Jerry. Nasaan si Brother Jerry? Libre yon, Brother Jerry. Brother Lawrence. Biyaya ng Panginoon. Kaya kayo, lalo na ikaw, Bible student, maging faithful po tayo sa Panginoon. Amen? At ako po ay sa biyaya ng Panginoon, nung bumalik po ako ng Pilipinas, 2012, ang kilala ko lang pastor noon, si Pastor Edwin Tan. Siya po yung pastor ko. Pastor Edwin Tan. Wala akong kilalang pastor sa Pilipinas nung bumalik ako, 2012. Kaya doon kami nagsisimba sa church na kung saan nagpapastor si Pastor Edwin Tan. Yun nga po yung Heaven of Grace Baptist Church. Yun po ay pinagpastoran ni Pastor Edwin Tan for almost 10 years, kung di ako nagkakamali. Ano po, pagkagaling niya ng FBC, pumunta siya ng Cainta. Kinuha niya po ako assistant pastor. And then from there, nagkasama kami ng almost 5 years hanggang sa bumalik siya ng Faith Baptist Church sa Kanyugan, Pasig. Ako na yung naiwan doon at ako na po nagpapastor doon simula ng 2016 hanggang sa kasalukuyan. Amen? At ngayon po, isa nga, katulad ng sinabi ni Brother, ako po ay nagtuturo din sa Landmark Baptist College. Kaya si Brother Jazz, si Pastor Landicho, isa siya sa una kong naging estudyante sa Landmark Baptist College. Ngayon, si Brother Lawrence, first year siya doon. Next semester, magiging estudyante kita. Ano? Kaya kanina, hindi kita kilala sa mukha lang, pero makikilala kita ng lubusan. So, yun po. At by the grace of God, ako po ay nagpapastor sa Heaven of Grace Baptist Church. At ang isang ministry ko po, maliban sa pagpapastor, ako po ay isang chaplain. Nag-join po ako ng Values Formation and Spiritual Transformation Council of the Philippines na nakabase sa loob ng Camp Crame. At isa po akong chaplain kung saan nagtuturo po ako sa mga kapulisan. Kung titignan niyo po yung Facebook account ko, ang mga tinuturuan ko mga pulis sa Pasig at ang Philippine Coast Guard sa Taguig at saka doon sa Binondo. Yan po yung mga additional ministry ko as a pastor, at the same time, a chaplain. So baka gusto nyo mag-Coast Guard o mag-police, baka sakali matulungan ko po kayo. Pero siyempre, ang talagang makakatulong sa atin, walang iba, kundi yung the King of Kings and Lord of Lords. Possible, hindi ko kayo matulungan. Pero I believe the Lord ang pwedeng makatulong sa inyo. Kaya nga sabi ko, yung humihingi ng tulong sa akin, ang lalapitan natin si Lord muna. Si Lord muna. Kailangan nandun tayo kay Lord muna. Katulad ng sinabi ng Word of God, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Amen? Sabi nga, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. So yun po dapat yung prinsipyo ng bawat isa. Kung ano man meron ng tao, bonus lang yun, Ma'am Apple. Ang talagang nagbibigay po ng biyaya sa atin, si God. Kaya this morning, gusto kong maging encouragement po sa inyo. Sabi ko, hanggang ano oras ako dito, Ma'am Apple? Pwede bang kalahating oras lang ako mag-preach? O pwedeng 2 oras at kalahati? Hanggat kaya, hanggat may hininga. Ba pambihira, iba pala dito. Kala ko sa inasal lang yung unlimited, ano? Unlimited rest. Pati pala dito may unlimited preaching. Hindi, biro lang po. Maiksi lang po ako mag-preach. Marami lang akong kwento. Okay lang po ba yan? Mas marami yung kwento kaysa sa preaching. Hindi, biro lang po. Siyempre, mas maganda yung Word of God. Pero bago dyan, tanongin ko nga ulit, sino nakakakilala sa akin? Talagang malungkot ang buhay ko dito. 3, 4, 5 si Lawrence. Si Lawrence, kanina lang kami nakapagkwentuhan. Pero anyway, salamat po sa pastor ninyo, kay Mama Apple, at sa kanyang mga anak. Very thankful na ako po'y muling naimbitahan.
Ano po? Salamat po sa invitation. It is my pleasure to preach the Word of God dito sa napakagandang pulpit ni Pastor Noel. And siguro bago ako mag-preach, okay lang po ba na kumanta ako? Hindi ako kumakanta for a long time, Brad. Pero parang gusto kong kumanta ngayon. Pagpasensyahan nyo na lang kung walang practice eh. Hindi po kasi ako talaga singer. Pero for the Lord, gusto ko lang pong kumanta. Okay lang po? Sandali lang po. Nakaka-nervyos eh. At Mama Apple. Alam niyo po, nung kami nasa Amerika, ang trabaho po ng mga missionary from the Philippines, hindi mag-preach. Normally, ang trabaho namin doon, mag-testimony at kumanta. Lalo na mga Pilipino, alam nila kumakanta eh. Ako lang yung hindi talaga marunong kumanta. Ako lang, pero trying hard lang, Mama Apple. Sige po, for the Lord. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of his way. May the Lord find us faithful. May his word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. No man that seeketh after things of this life is a soldier who passes the test. Be faithful, be working, be running, be serving, be searching his word for his best. May the Lord find us faithful. May his word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Living or dying, may honor be thine. For this wretched life you'll love and forgave. A life that rests on fire be only our heart's desire. Be faithful from now to the grave. May the Lord find us faithful. May his word be our banner held high. May
may the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tumayo po tayo lahat. And please open our Bible in the book of Matthew chapter 9. Book of Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. Sabay-sabay po natin basahin from verse 35 to verse 38. Say amen kung natagpuan na po. Amen. So Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Verse 35, ready? Read. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore to the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Dakila namin Diyos, salamat po. Salamat po dahil merong Bible, merong kang salita na nagtuturo, naggagabay po sa amin. Salamat po, dakilang Ama, sa iyong mayaman biyaya na kami ay patuloy mong dinadala sa iyong panambahan. Salamat po sa bawat isa na narito, na handang makinig, may bukas na puso upang ang iyong salita ay tunay na tanggapin, na maging pagpapala po, at ito po ay aming maipamuhay. Pangunahan niyo po ang pangangaral na iyong salita. Gamitin mo lang po ako instrumento. Itago mo ako sa iyong likuran. Takpan mo po ako ng iyong banal na dugo. Ikaw po ang makita. Ikaw, Holy Spirit, ang maging guro namin sa umagang ito. Kayo po ang maitaas. Kayo po ang mangusap. Kayo po ang humamon. At kayo po ang magpala. At higit sa lahat, kayo po ang maitaas sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, you may be seated. Thank you for listening. So mga minamahal, ang ating pong pag-aaral, it's about how to win souls for the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, sa isang mananampalataya, kailangan po talaga natin na nag-aakay ng kaluluwa. And sabi nga ng inyong pastor, Pastor Noel Sosa, alam niyo po si Pastor Noel Sosa, naging teacher ko sa Landmark. Nung ako'y bumalik from Honduras, ang sabi sa akin ni Pastor Tan, Brad, baka gusto mo mag-aral uli. Kumuha ka lang ng mga subjects sa Landmark para parang refreshing course. Sabi ko, sige po, dahil ako'y masunurin sa pastor ko, Mama Paul, siyempre, pastor ko yun eh. Ay, susunod po ako. So kayong mga mag-aaral sa Bible School, ang number one na karakter dapat ng isang anak ng Diyos, masunurin. Masunurin sa Diyos at masunurin sa pastor. Pag ginawa niyo po yan, pagpapalain kayo ng Panginoon. Pagpapalain po kayo. Kasi meron kayong heart na magpakumbaba. And you have the heart to submit. Kasi pag kayo submissive sa salita ng Diyos at sa inyong pastor, hindi natutulog ang Diyos. God will bless you. God will bless you in many ways. Hindi lang naman material things ang blessing. Ang mga blessing po na binibigay ng Panginoon, marami. Pwedeng good health, pwedeng long life, pwedeng joy, pwedeng marami po. Kaya napakasarap po na maglingkod sa Panginoon. Ano po? And this morning, ang ating po pag-aaral is about win souls for the Lord Jesus Christ. Kaya ang title po ng message natin, sabi po dyan, we need more
laborers for the harvest. Kailangan natin mga manggagawa. Mamaya malalaman nyo yung mga pagkakaiba. Ano po itong mundong ginagalawan natin? Why we need more people? Why we need more people to share the Word of God, to present the gospel of the Lord Jesus Christ to the people, para ang tao ay makakilala at maligtas. Napakahalaga po sa Diyos yan. Kaya dito sa mga binasa natin ng mga talata, dito sa passage na ito, makikita niyo po rito na kailangan ng mundong ito ng mga manggagawa ng Diyos. At dahil tayo naligtas sa biyaya ng Panginoon, there is a purpose for every one of us. Marahil ang purpose ni God, hindi lang masave ka. Marahil ang purpose ni God, ikaw ay gagamitin ng Diyos para ang salita niya ay mahayag sa buong mundo. Ikaw ang gagamitin ng Diyos upang ang mga taong nasa labas na hindi ligtas, na hindi nakakakilala sa Diyos, ay maligtas at gamitin ng Diyos sa hinaharap. And this time, sabi ko nga, parang kaunti na lang panahon natin, Ma'am Apple, ano? Brother Jerry, ano pangalan mo, Brad? Robert. Parang kukunti na lang panahon natin. Kayo ba naniniwala, tatagal pa ang mundo natin? Sino sa tingin nyo aabot pa ng 20 years? 10 years? Mukhang wala na talaga may gustong tumagal ang mundo. Kahit 10 years, wala na may gusto. 5 years. Gusto nyo 50 years, ano? Kaya yun na ako, ang prayer ko, 4 to 5 years na lang eh. Dahil siguro senior citizen na ako, hindi ko na hinahangad na tumanda pa. Pero ang totoo po niya, sa nangyayari po sa mundo natin, malaking posibilidad na malapit na dumating ang Panginoon. Yan yung iniintay ng mga mananampalataya, the blessed hope. Makinig kayo mabuti. Kasi po, ang ating pag-aaral po ay napakahalaga sa isang anak ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw na nakaupo dyan, ikaw ay anak ng Diyos, this is for you. Itong mensahe na ito ay para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Sabi po ng talata, sa unang talata na binasa natin, ng verse 35, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in the synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Dito po makikita natin sa ating pamagat that we need more laborers for the harvest, kasi dito pa lang sa unang bahagi, makikita na natin kung ano ang ginagawa ng Panginoong Jesus nung siya ay nandito sa lupa. 3 years in the ministry, at makikita natin naging very busy ang ating Panginoong Hesukristo. Tignan niyo po yung unang bahagi as our introduction. Tignan niyo po yung unang bahagi. Sa unang bahagi po ng ating pag-aaral, makikita niyo po sa chapter 9, verse 1 to 8, makikita niyo po dyan that Christ is healing a man with palsy. Ang ating Panginoong Jesus ay nagpapagaling ng mga may karamdaman. At dito makikita niyo po sa verse 1 to 8, He healed a man with palsy. Alam niyo naman po siguro kung ano yung palsy. Di ba? Yung may cerebral palsy, it is a sickness or abnormality. So, nagpagaling ang Panginoon sa umpisa pa lang ng chapter 9. And then, yung pangalawang bahagi, from verse 20 to 22, sabi diyan, healing a woman diseased with an issue of blood. Parang ito yung babae na mayroong bleeding. Alam niyo yun? Alam niyo yung may sakit na myoma na nagkakaroon ng bleeding, at pag ito po ay lumala, nagkakaroon ng halos continuous bleeding. Yung asawa ko po, way back in 2009, nagkaroon siya ng myoma. Nasa Honduras kami that time. Natatakot siya magpa-opera doon. Kaya napilitin siyang umuwi ng Pilipinas. At yun yung time na isa sa pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko dahil nagkahiwalay kami. 2009, 2010, 2011, until 2012. Mahirap na sakripisyo yun. Hiwalay ka sa asawa mo mula 2009 hanggang 2012. Bakit? Because we are serving the Lord. We need to do sacrifices because we are serving the Lord. Likewise, ang ating Panginoon, hindi siya naparito para paglingkuran. Siya ay naparito para maglingkod.
Siya ay hari ng mga hari. Remember, He is the King of Kings and Lord of Lords. And yet, hindi siya naparito para paglingkuran, kundi siya ay maglingkod. At ang sabi po ng chapter 9, verse 23 and 26, healing of ruler's daughter. Patay na ito, binuhay niya mula sa mga patay. Patay, binuhay mula sa mga patay, binuhay ng ating Panginoon. Mahalaga ba sa Diyos yun? Yes, mahalaga. Marahil ito yung dahilan ng ginawa ni God, ni Christ, para ipakita sa mundo during that time that He is God. Amen? Para paniwalaan siya, Brother Jerry. Kasi alam niyo naman ng mga tao, pag hindi ka nagpakita ng milagro, hindi ka paniniwalaan. Kaya kailangan mo magpakita ng milagro. Bumuhay ng mga patay. And then sa verse 27 to verse 34, ano sabi dyan? Sight and speech restored. Yung mga pipi, yung mga bingi, ay ginamot ng ating Panginoon. Amen? Pasensya na po natutuyo yung bibig ko. Talaga mahirap mag-preach pag maraming tao nakikinig. So mga minamahal, dito pa lang makikita nyo na sa introduction that the Lord Jesus Christ was very busy. Very busy po siya. Tayo po ba busy dito sa church? Busy po ba tayo? Masarap ba maging Christian? Parang ayaw nyo. Masarap ba maging Christian? Masarap na mahirap. Pero yung hirap na yan, well paid yan pagdating ng panahon. It is well and well. Wala na akong masasabi pa. Basta yung ginawa mo sa Panginoon, katulad ng kanyang sinabi, your labor is the Lord, with the Lord is not in vain. Remember that verse in 1 Corinthians 15:58? My beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor in the Lord is not in vain. Kaya kayo mga nagsisikap, nagpapakahirap sa paglilingkod sa Panginoon, pagpatuloy nyo lang po because your labor in the Lord is not in vain. Next, please. Tingnan po natin kung ano itong mga laman nitong ating pag-aaral. Next, please. Tingnan natin. After the introduction, next slide, please. Ayan. So yung ating outline po, it's about the Savior of the world. And then, sabi dyan, the status of the world. And then what? The suggestion for the world. Brother Lawrence, sabi ni Pastor Edwin Tan sa akin, sinabi sa mga Bible student, pag ang outline mo hindi alliterated, hindi yan galing sa Word of God. Biro lang po yan. Kaya lang, siyempre, Bible student ka, napakaganda kasi pag gumawa ka ng outline, alliterated. What is the purpose? Para madaling tandaan. Tama pa ba? At saka siyempre, Brother Robert, pag ang outline mo alliterated, sasabihin ng mga members sa church, ng mga nakikinig, si pastor talaga nag-aaral. Talaga nag-aaral. Kasi alliterated Talagang pinaghirapan. Pero saan kayo? Iba kinopya lang. Biro lang po. Pero kaming mga pastor, in my case, we try our best na talagang gawing alliterated para madaling tandaan. Pero hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga po yung message, the Savior of the world. So ano makikita po natin dito? From verse 35, sabi po dyan, uulitin ko yung talata, sabi po dyan, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. So anong ginawa ng Panginoon? Siya ba namasyal lang sa lupa? Siya ba nagpa-picture-picture, selfie-selfie lang ba siya? Anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi po rito, siya ay nagturo, nangaral ng salita ng Diyos at nagpagaling ng mga karamdaman. Pero ang pinakamahalaga po rito sa lahat, yung unang sinabi na teaching and preaching the word of God. Kasi po mga minamahal, yan po ang ginawa ng Panginoon.
At iyan ang itinuturo niya. Ano sabi doon sa Luke 19:10? For the Son of Man is come, or came to seek and to save, which was lost. Naparito ang ating Panginoong Hesus para hanapin at iligtas ang mga nawawala na ikaw at ako, tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Yun po yung puso ng ating Panginoon na hanapin. This is the Savior of the world. Next please. Tingnan, next slide please. Sabi niyan, the Savior of the world, meron siyang priority. At ang priority niya, mga minamahal, hindi mamasyal, kundi ang priority niya ay magturo at mangaral ng salita ng Diyos. Yan po yung kanyang priority sa buhay. Yan ang kanyang ginawa. Yan ang kanyang ipinakita sa atin na dapat nating gayahin. Siya ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Next please. And what is the priority of the Savior? From the verse itself, siya ay nagturo ng salita ng Diyos. Siya, sabi doon, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe whatsoever I have commanded thee, and I would be with you always, even unto the end of the world. Yan po yung the Great Commission. Mga minamahal, hindi po para sa pastor lang yun. Yung Great Commission, hindi lamang sa mga pastor, hindi lamang sa mga preacher, hindi lamang sa mga Bible student, hindi lamang sa worker. This is for the church. Ito ay utos ng Diyos sa buong simbahan. Kaya huwag niyo sabihin, si Brother Lawrence, trabaho niya mag-soul winning. Si Pastor Noel Sosa, pastor siya, kailangan niya mag-soul winning. Si Brother Robert, worker, dapat siya mag-soul winning. No! It's not only for the workers. It's not only for the pastor. It is for everyone, for every believer na na-save sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. Amen? It is for every one of us. Yan ang priority ng ating Panginoon. And might be your priority too. Kasi sinabi niya eh. Kasi pinakita niya. Kasi itinuro niya. Kasi ginawa niya. As an example. Amen? Teaching and preaching. Next. Next slide, please. Tingnan niyo po ang ating Panginoon sa larawan pa lang. Huwag niyong tingnan ang ating Panginoon pala, long hair. Huwag niyo nang pansinin niyo. Ang pansinin niyo, may mga tao siyang tinuturuan. Amen? May mga tao siyang mini-minister. Sabi niya, we need to teach others, disciple them. Sabi nga, ipagpatuloy yung iniwan ng Panginoong Jesucristo sa atin at gawin po natin. I believe marami mga teachers dito. I believe marami sa inyo nagtuturo ng Word of God. I believe marami sa inyo nagsa-soul winning. I believe marami sa inyo nagba-Bible study. I believe marami kayong dinidisciple, meron kayong dinidisciple. I believe meron kayong puso na katulad ng puso ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ba? So ganun po dapat. We need to teach others also. Kasi nyo, mga minamahal, nung ako po'y napunta ng Florida, way back in 2019, 44 churches ang pinuntahan po namin sa Florida. Almost the entire Florida inarating namin. Maliban lang sa Miami. Kasi I would say Miami is Sodom. Kasi nandun na lahat ang kasalanan. Kaya siguro walang Baptist church doon. Pero yung northern part, central part, bandang south din, napuntahan po namin halos lahat ng mga Baptist churches doon, nakabilang sa health ministry. Ito yung nakalulungkot na balita, Brother Lawrence. Mission Conference. We have 6 missionaries from different countries. 2 from the Philippines, 2 from Kenya, Africa, 1 from India, and 1 from Myanmar in Southeast Asia.
A-attend ka ng conference. Darating ka, naka-necktie ka, naka-Amerikana ka, nakabarong ka, kung Pilipino ka. Pero most of the time, naka-Amerikana kami kasi malamig na doon. Pagdating ng ganitong panahon, malamig na. Pero ilang tao ang dadatnan mo sa loob ng simbahan? Mahahabag kayo. Most of those churches, kokonti na lang ang tao. And most of them, mga senior citizen na. Kaya anong usapan namin? Pambihira. 5 or 10 years from now, wala na itong simbahan na to. Imagine, puro senior citizen na, mga 70, 80 years old. Tapos kokonti lang, 10, 12, 6 kami missionary, 3 pastor na Amerikano. Halos mas marami pa kami doon sa mga dadatnan namin. Mission conference. Ganon po yung katotohanan at nakakalungkot na balita. Maraming churches doon, kukunti na lang ang tao. Mga minamahal, wake up, wake up, wake up, wake up. We need more laborers for the harvest. Huwag tayong gumaya sa Amerika na pabagsak na ang mga simbahan because wala ng tao. Mapalad tayo, may mga tao pang ganito rito. Dahil sa Amerika po, nakakalungkot. Talagang gano'n na po ang sitwasyon. Kala nyo lang, kwento-kwento lang. Nasaksihan po ng aking mga mata. For 3 months kami nasa Florida. Iilan na lang yung church na doon na marami ang tao. Iilan na lang po. Nung kami bumalik ng 2021 sa North Carolina, Georgia, and Tennessee, doon lang medyo maganda-ganda yung mga simbahan na may marami pang tao. Pero meron din mga church doon, kukunti na lang din. Yun po yung katotohanan. Huwag naman po sana mangyari sa Pilipinas na ang mga tao na lang nagsisimba ay puro matatanda na. Naka-wheelchair pa yung iba. Malungkot po. That's why we need more people, more laborers like you, like you, like you, like you, like you. Ang gaganda nyo. Ang babata nyo. Wala nang ganyan sa Amerika, doon sa napuntahan namin sa Florida. Wala na. 2019 pa ngayon. Ano na ngayon? 5 taon na nakalipas. Baka meron na nagsara doon. Dahil sabi ko, 5 to 10 years from na, wala na yung matatanda na yon. Ay dumaan pa yung COVID, yung pandemic. Baka nagkamatay na yon. Tama? Tama? May posibilidad. Ganyan po ang sitwasyon. Kaya, lalo nating nararamdaman yung pangangailangan ng mundong ito. Ngayon, lalo natin nararamdaman na kailangan natin ng mga manggagawa. Kailangan natin ng mga soul winner na mag-aakay ng kaluluwa at dadalhin sa simbahan upang magpatuloy ng gawain at hindi mamatay ang simbahan. Amen? Kailangan natin. Dahil yan yung ginawa ng ating Panginoon. He went para magturo at mangaral ng salita ng Diyos upang ang gawain ng Diyos ay magpatuloy ngayon at magpakailanman maraming kaluluwa ang madala sa kanyang kaharian. Amen? Yan po ang gusto ng Panginoon. Next, please. Next. Sabi niya, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. That is right. Amen? Kailangan natin magturo. Hanapin natin yung mga faithful lalo dahil yan ang malamang potential yan na magtatagal. Pero yung mga madala magsimba, kayo ba madalas nagsisimba? Lahat ba kayo dito magagandang kabataan? Lagi kayo nagsisimba every Sunday? Sino sa inyo nag-a-absent? Taas ang kamay. Be honest. Yung nag-a-absent, yung hindi nakukumpleto ang isang buwan, taas nyo ang kamay? Meron ba sa inyo? Doon sa likod, meron ba nag-a-absent sa inyo? Once in a while, sa isang buwan? Maging honest po tayo, sino yung nag-a-absent? O meron, di ba? Di ba meron? Delikado yan. Warning lang po, delikado yan. Ang gusto ng Panginoon, huwag kayong mawawala sa simbahan. Dahil once kayo'y nawala, baka masanay kayo. At ang malungkot na nito, hindi na rin kayo magbibigay.
Pag hindi kayo nagbigay, wala na magsusupport sa church. At pag wala na nagsusupport sa church, malamang magsasara ang simbahan. Katulad na nangyayari sa Amerika. Maraming simbahan nagsasara kasi wala na nagbibigay, kasi wala nang tao. Nag-umpisa yun sa pa-absent-absent, nadalas ang cellphone, ang social media, nakalimutan ng Bible. Ano nangyari? Kaya kayo, bawasan ang Facebook. Bawasan ang cellphone. Bawasan ang cellphone, dagdagan ng Bible. Amen ba? Tumingin nga kayo sa akin, ang gaganda nyo eh. Bawasan ang cellphone, dagdagan ng Bible. Tingin nga kayo. Uy, nahihiya kayo tumingin, parang guilty kayo. Simula ngayon ha, Bible muna ha, bago cellphone ha. Pagmulat sa umaga ng mata, hanapin ang Bible, mag-pray muna ha, bago cellphone. Ha? Kasi yan ang tatalo sa atin. Yan ang mga ginagawa ng kaaway ngayon. Kaya ang mga mananampalataya, nawawala sa simbahan. Nawawala. Tandaan niyo yung sinabi ko. Yung cellphone niyo, kalaban yan. Ito ang kailangan natin. Bible. Amen? Iyan po yung sinasabi. Paano tayo magtuturo ng mga faithful men kung ang mga kabataan na ito hindi na nagbabasa ng Biblia? Hindi na nagpe-pray? Hindi na umaattend sa church? Paano natin malalaman ngayon kung sino magtatagal at tuturuan natin para manatili ang simbahan? Mahirap. Struggle ang pastor, struggle ang mga workers sa church. Kasi mga tao, pasok, labas. Sino sa inyo may 10 taon na dito sa church? Taas ang kamay. Sino may 5 taon pa lang? Taas ang kamay. Sino yung 3 taon pa lang? Para ang tamad natin magtaas ang kamay. Sino yung 1 taon pa lang sa church? O, ang tatagal nyo na eh. Ulitin ko, sino yung may mahigit 5 taon na sa church? Sige nga, taas nga kayo kung 5 taon na kayo sa church. O marami. Pagbalik ko rito after 5 years, nandito pa kayo ha. Baka wala na rin kayo katulad ng ibang churches. Papasok lang. Nag-preach lang si pastor, na-open, hindi na nagsimba. Ang masakit dito, hindi na sa Baptist nagsimba. Napunta na sa mga kultong simbahan na kung saan mali ang turo. Tama po? Kaya kayo mga kabataan, huwag kayo alis sa Baptist Church ha. Unang-una, huwag niyo iiwanan itong church na to. Huwag niyo iiwanan. Suportahan niyo ang pastor niyo. Suportahan niyo ang Ma'am Apple. Suportahan niyo ang simbahang ito kasi ito ang magiging daan para pagpalain kayo ng Panginoong Yesus. Pag kayo nawala sa simbahan ito, most probably, mawawala kayo. Hindi magiging masaya ang buhay niyo. Pero pag kayo nanatili dito, I believe God will bless you. Bakit kaya ako nandito ngayon? Siguro dahil naging faithful ako sa Panginoon. Siguro naging faithful ako sa pastor ko. Siguro naging faithful ako sa church ko. Wala akong pera, wala akong sasakyan, wala akong bahay, pero nakakapunta ako na Amerika. Nakakapunta ako kung saan. Halos nalibot ko na ang buong Pilipinas. Ilang bansa na yung napuntahan ko. Lahat po yan biyaya ng Panginoon. Not only money. Maraming ginagawa si God. Kaya kayo mga kabataan, mahalin nyo ang salita ng Diyos, mahalin nyo ang simbahan na ito. Bakit puro kabataan naman, Pastor? Paano naman yung mga may edad na? Kayo po, lalo wag kayong mawawala. Kasi itong mga kabataan na to, nakatingin po sa inyo. Pag kayo po'y nawala, baka gumaya din to. Kasi sabihin niya, pambihira yung tatay at nanay ko, 20 years na, 15 years na sa church, umalis. Ay ako, 3 taon pa lang, alis na rin ako. May impact po kayo sa buhay ng mga kabataan. Pag kayo po'y naging faithful sa Panginoon at sa simbahan na ito, malamang sila ganon din. Amen? Kaya huwag kayong mawawala sa church. Yung mga magulang nyo ha, encourage nyo ha, pag hindi nagsisimba, kayong bumatak. Hoy, nanay, tatay, simba na tayo. Ikaw, na-open ka lang ng konti kay pastor, hindi ka na nagsimba. Mga minamahal, things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Next, please.
So, ang Savior of the world, una, ang priority ng ating Panginoon, magturo at mangaral. At ang isang napakahalaga po rito, yung sinabi ni Mark, go into all the world and preach the gospel to every creature. Kailangan ng tao ang salita ng Diyos. Kailangan ng tao na makilala si Jesus, yung anak ng Diyos. Dahil pag hindi nila nakilala ang Panginoong Jesus, alam natin kung saan pupunta ang kanilang mga kaluluwa. Doon po sa dagat-dagatang apoy at asupre. At ayaw na ayaw po ng Diyos na ang mga tao ay mapunta sa impyerno. Ayaw din natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ay mapunta sa impyerno. So, anong dapat natin gawin? Palakasin natin ang ating mga sarili ng salita ng Diyos. Maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Maglingkod tayo sa simbahan. Maging faithful tayo sa simbahan. Sumunod tayo sa ating pastor na siyang nagtuturo at naggagabay po sa atin. Iyan po ang kailangan natin. Pag yan po nawala, nako, mapanganib. Because the devil is what? Smart. Tusok. Lahat gagawin niya. Hindi lang double time ang mga kampo ni Satanas ngayon. Kung meron tinatawag na triple time, gano'n na sila ngayon. Kasi alam nila, sa bawat araw na lumilipas, papalapit ng papalapit ang dating ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya we should try our best to do more and more and more for the Lord. At ang trabaho natin bilang mananampalataya is to teach and to preach the Word of God. That is the Great Commandment or the Great Commission na kailangan nating magturo at mangaral ng salita ng Diyos. Hindi naman lahat pwede mag-preach. Right? Pero you can give and support the missions. You can pray for the missionaries. You can pray for your pastor and the worker of the churches. You can pray for the soul winners. Right? Meron kayong magagawa. Pero yung nagagawa nyo at hindi nyo gagawin, nakakalungkot po yun. Because nagiging tagumpay ang kaaway natin pag ang bawat isa sa atin ay hindi ginawa yung ating mga parte. Amen? Kung ang parte mo ay manalangin, then pray and pray and pray and pray. Kung ang parte mo ay mag-soul winning, then go and soul winning every day. Kung ang parte mo ay mag-support by giving your support, your tithes and offering, then give your tithes and offering and your missions commitment. Amen? Para sa gayon, ang gawain ng Diyos ay magpatuloy na magpatuloy na magpatuloy. Next, please. Preaching the Word of God. Sabi ni Timothy, preach the Word in season. Be instant in season and even out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Mga minamahal, the Word of God, nandyan lang lagi. And we need to preach the Word of God, even out of season. Kahit na bumabagyo, kahit na mayroong dilubyo, kahit na walang gaanong tao, we need to preach the Word. We need to share the Word. Amen? Next, please. Next, preaching. The Savior of the world, ang priority niya, magturo, mangaral, magpagaling, pero hindi naman tayo nagpapagaling. Hindi naman tayo doktor. Wala naman na tayong kapangyarihan gumawa ng milagro. Pero we can do the preaching. We can do the teaching, right? Amen? We can do it. And then sabi dyan, the passion of the Savior. And what is the passion of the Savior? Verse 36. Ano sabi ng verse 36? Sabi ng verse 36, when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Ang Panginoon natin, naramdaman niya yung habag, yung compassion sa mga tao. Tayo ba walang compassion na katulad ng ating Panginoon? Nung makita niya multitudes, napakarami, they were painted and they were scattered. Nasaan ang puso ng bawat anak ng Diyos? Kung ang mga taong ito ay mananatiling nang walang ebanghelyo
sa kanilang buhay. Pababayaan ba natin ang mga taong ito? Nalilipas sa mga araw na walang salita ng Diyos na mababahagi sa kanila. Papayagan ba natin na sila'y malagutan ng hininga na hindi man lang natin sila nabahaginan ng salita ng Diyos? Papayagan ba natin yung mga loved ones natin hanggang ngayon? Meron pa tayong mga loved ones na unsaved? How many of you, meron pang mga loved ones na unsaved? Taas ang kamay. Meron pa kayong loved ones na unsaved na hindi pa Kristiyano o hindi pa born again Christian? Taas ang kamay. Ang dami. So what shall we do? Anong gagawin po natin? Do you have any idea? Pastor, hindi naman ako pwede mag-preach eh. Pastor, kulang ako sa kaalaman. So ano ang isasuggest ko sa inyo? What do you think? What do you think? Any idea? Bring them in. Bring them in. Invite them. Invite them. Invite them inside the church. They will hear the word of God and the Holy Spirit will work in their hearts and they will be saved. Pero pag hindi tayo nag-invite, ilang taon na tayong Kristiyano, ang mga loved ones natin nabubuhay pa rin sa kamunduhan at hindi pa sila mananampalataya, na-invite nyo na po ba sila? Sino sa inyo ang nakapag-invite na? At sino yung hindi pa, never in his life, na na-invite nila yung mga loved ones na nila na hindi pa born again Christian? This is always an encouragement na sinasabi ko sa church. Invite, 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 invite them. Bring them in. Bringing in the sheaves. Send the light. Kailangan natin marinig nila ang salita ng Diyos. Huwag nating payagan na sila'y mamatay ng walang salita ng Diyos. How many times nadinig sa pastor, oy, pag kailangan nyo pupunta ako doon. Basta sabihin nyo lang kung kailan. Kayo na mag-initiate, huwag nyo na hintayin si Pastor Noel ang magsabi sa inyo, puntahan natin yung loved ones mo. Hihintayin pa natin may sakit at mamamatay na, saka na natin dadalhin ng pastor doon. O dadalhin natin si Brother Lawrence o anybody here na pwede mag-share ng gospel. Hihintayin pa natin. It's about time. It's harvest time. Look at the fields. It's already ready for harvest. Di ba sabi ng Bible? Tingnan niyo paligid niyo. Hinog na, kailangan ng anihin. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Amen? So kailangan natin, this is the passion of the Savior. When He saw the multitude, He was moved with compassion. Next, please. Our God is a compassionate God. Tingnan yung ginawa na ating Panginoon. Sabi na nga ni Peter, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but what? But that all should come to repentance. This is the heart of the Lord Jesus Christ, na ang lahat ng tao ay maligtas. Pero, anong ginagawa natin? Tinutulungan ba natin yung layunin ng ating Panginoong Hesukristo na ang mga tao sa paligid natin ay maligtas? Anong ginawa mong best for the Lord to save these people? Can you tell me? Pastor, nagsosolwining ako. Pastor, nagbibigay ako ng gospel tracts. Pastor, nag-i-invite ako. Enough po ba yun? Enough po ba yun? Naku, marami tayong pwedeng gawin, Brother Lawrence. Marami. Kailangan natin ng laborers. Hindi natin pwedeng gawin ng tayo-tayo lang. Hindi natin pwedeng yung buong church lang na ito magtatrabaho. Billion of people outside this building are dying every second. Alam niyo kung gaano karami na mamatay every second? Sa bawat tunog na yan, isang kaluluwa na mamatay. 1 to 2 souls are dying every seconds. Dami? Ang tanong, nasa langit kaya? Nasa langit kaya? Nasa langit kaya? That is the big question. Next, please. The Savior of the world, ang priority niya ng Savior, magturo
mangaral ng salita, magpagaling, tayo dapat ganun din. Yung passion ng Panginoon, yung passion niya, nagkaroon siya ng habag, ginawa niya yung best niya, tinuro sa atin, at kailangan din natin sundin. And then the third, yung perception. Sinners are many, multitude, napakaraming tao. Hindi kakayanin ng isa, dalawa, napakarami. 8.2 billion people meron tayo ngayon. Tama, mali? Ilang billion ang tao sa mundo ngayon? Tama ba ako? 8.2 billion meron tao sa mundo ngayon. And then, namamatay ang tao. Palaki ng palaki ang impyerno. Palawak ng palawak ang impyerno. Because many people are dying and they are bound to hell for eternity. Without the Word of God. Without soul winner. Dahil ang mga taong naligtas ng Diyos, ayaw umalis sa comfort zone. Nagsisimba every Sunday, pero during weekdays, wala namang ginagawa. Wala namang ginagawa. It's about time, mga minamahal. Ako, ikaw, trabaho natin to. Trabaho po natin to. We need to bring more souls for the Lord Jesus Christ. And we need more laborers for the Lord, for the harvest, for the lost souls. Next, please. The Savior of the world. Next, please. Yan ang kanyang priority. Sabi diyan, multitude, sinners are painted. Yan ang kalagayan. Yan ang nakita ng ating Panginoon. Next, please. Next. Malapit na po tayo matapos. Next. Ayan. Ito yung figure. This is the figure. Meron pa bang iba? Next, please. Ayan. Sige nga, ibalik mo doon sa dati. Tingnan niyo yung current. 8.2 billion. The third world population refers to the human population, the total number of humans currently living of the world. Next, please. Tingnan niyo yung tao na namamatay every year. 56 million every year. Every month, 4 million. 679,000. Per day, 153,000. Per hour, 6,392. Per minute, 106. And then per second, 1.8. Almost 2 every second namamatay without the gospel of the Lord Jesus Christ. Next, please. Tingnan natin. Meron pa? Balik, forward. Next. 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 Wala yung kulay pula. Sige pa, next. Ayan. Tingnan niyo po ito. This is the reality. This is the status of the world. Tingnan niyo po. Out of 8.2 billion people in the entire world, only 51 million are Baptist believers. 51 million lang. Out of 8.2 billion people. Assuming these 51 million people, Baptists, are all soul winners. Assuming. Sige po, next. Yan. Assuming yung 51 million people ay soul winners, ang kailangan mawin natin sa Panginoon para mawin natin tong 8 billion o makarinig ng Ebanghelyo, tong 8.2 billion people, kailangan ay 160 souls ang kailangang madala natin sa Panginoon para ang Diyos ay matuwa sa atin. Ang tanong, lahat ba tayo rito? Nagso-soul winning? Tanungin niyo ang ating mga sarili. Ilang kaluluwa na nadala niyo sa Panginoon by sharing the Word of God? Ilang kaluluwa na nadala niyo sa Panginoon by giving the gospel tracts to these people? Marami na ba? Ikaw, Brother Lawrence, ilan na kaya? Sa buong buhay mo naging born again Christian ka.
Although maigsi pa yung panahon mo. Palagay mo, ilan na yung nawitnessan mo at na-save dahil sa'yo? May 100? So kulang ka pa. Soul winner ka. Pero hindi mo pa na-reach yung 160. Tama? Ay itong mga nasa likod mo kaya. Palagay mo. Ikaw, kilala mo sila. Palagay mo siya, meron na? Meron? Yung mga ilan? 25? Hula lang yun, hula. Yung next, ilan? Yun, yung katabi. Pagkatapos nito, bukas yan, maglalabas na yan, magsosolwining na yan. Kasi napapahiya sa'yo, ikaw talaga, sinasabi. Lakihan mo naman. Dagdagan mo naman kahit di totoo. Mga minamahal, the reality, hindi po nagtatago. Totoo po. Yung 51 million na yan, mapalad na dyan, 10% nagsosolwining. Totoo hindi? Sino sa inyo nagsosolwining araw-araw? Taas ang kamay. Sino sa inyo araw-araw nagbibigay ng gospel tracts? Taas ang kamay. Be honest. Di ba wala? Yung araw-araw nagbibigay ng tracts? Yung araw-araw nagsosolwining? So, ano nangyari? 106 ang kailangan natin ma-win. Ay lumilipas sa mga araw, wala tayong ginagawa. Paano natin mawiwin yung 8.2 billion people na napupunta sa impyerno, libo-libo, araw-araw? Without the Word of God. Because walang soul winner. Wala nag-share ng Word of God. Nobody cares. Nobody cares. Masarap maupo dito. Comfort zone natin ng church eh. Pero ang tanong, meron ka ba nadala sa Panginoon? Sa buong buhay mo naging Christian ka? Kayo po na matatagal ng Kristiyano, 10 taon na. Palagay nyo, ilan na nadala nyo sa Panginoon? Nakakahiya, no? Pastor, siguro mga 10 pa lang. Nakakahiya. Tandaan po natin, haharap tayo sa Diyos. Mananagot tayo sa Panginoon. Huwag natin sayangin ngayon, simula sa araw na ito, hanggang sa mga susunod na panahon, we need to bring souls for the Lord Jesus Christ. We need the gospel. These people need the gospel of the Lord Jesus Christ. Ang minamahal, it's about time. Wala nang panahon na dapat sayangin. Kaunti na lang ang panahon natin. Yun ang nangyayari ngayon sa Middle East. Yun ang nangyayari sa kapaligiran. Yun ang nangyayari dito sa Batangas. Nangyari ba yan 10 years ago? Mas matitindi nangyayari ngayon. Those are signs that the Lord is coming. Huwag na natin sayangin ang panahon natin. 160 souls. Ako nga, simula na naging born again Christian ako, napakainit ko sa soul winning eh. E paano ko yung iba hindi katulad ko? O katulad ni Brother Lawrence o ni Brother Robert, paano na lang ang mundo natin? Sino ang magdadala ng Word of God? Remember what Apostle Paul tells us? Sabi niya, whosoever call upon the name of the Lord shall be saved. Tama? Romans 10:13. Ano yung karugtong? Ano yung karugtong? Whosoever call, how they shall call on him in whom they have not heard. Or they have not believed. Tama? And how they shall believe if they have not heard. And how shall they hear if there's no preacher? Tama ba? Tama ba? Amen? So kailangan natin, para tumawag yan sa Panginoon, kailangan mayroong mangangaral. Kailangan mayroong mag-share ng Word of God. Kailangan mayroong mag-share ng Bible sa kanila. Kailangan mayroong mag-i-invite sa kanila. Kailangan mayroong magbibigay ng gospel tract sa kanila. Kailangan mayroong magbabible study sa kanila. Kailangan mayroong magtuturo sa kanila. Kailangan somebody will preach the Word of God para sila ang masave. Amen? Tayo ba na-save ng ganun-ganun na lang? No, God has a purpose for every one of us. And this is the Great Commission. Go ye. Teach and preach the Word of God. Amen? Next, please. Ayan yung suggestion. Yun yung status ng mundo. Yun po yung status ng mundo na maraming tao ang namamatay na hindi
napupunta sa langit. Nung una, sabi ko, siguro 10% pupunta sa langit. Nung makita ko yung figure na to, out of 100, mapalad na merong 1%. Sa 100 na namamatay, 99 napupunta sa impyerno. Isa lang ang napupunta sa langit. Do the math. Tayo ba, maraming magaling dito, nag-aaral ng college, magaling na mathematician, magaling sa mathematics. Do the math. Ilan kaya nasa-save? At ilan napupunta sa impyerno? Kung ang bawat mananampalataya, kailangan na at least 160 souls. Eh sa 51, dito nga lang sa church, ilan kayo rito? 200? Ilan ang soul winner dito? Alam niyo yan? Kahit hindi kayo magtaas ng kamay, alam niyo kung sino soul winner dito. Tanungin niyo sarili niyo, ako ba soul winner ako? Alam niyo yan. Palagay niyo, ilan ang masisave sa pamamagitan lang ng Riverview Bible Baptist Church dito sa Lemery, Batangas? Palagay niyo. Sa inyo na lang, wag na tayo pumunta sa ibang simbahan. Alam niyo yan. This is an encouragement for every one of us. It's about time. Hindi pa huli ang lahat. Meron pang pag-asa. But we have to do something. Amen? We have to do something. We need more laborers. We need more preachers. We need more workers. We need more pastors. We need more people to share the Word of God. Lahat tayo pwede. Magbigay lang tayo ng tracts. Amen? Magbigay tayo ng tracts. Like this one. Alam niyo po, nung ako'y maging born-again Christian, back in 2005, lagi ako may dalang gospel tracts. Tignan niyo yung bag ko kung gaano karaming gospel tracts yung dala ko. Mga pulis, Coast Guard, halos lahat yun nawiwitnessan ko. Sabi nga ng isang pastor, pambihira ka pastor, minto ka lang sandali, winitnessan mo na yung mga tao doon. Nag-grab ako halos araw-araw, nag-aangkas ako, joyride, move it. Bago ako umalis, yung driver na yan, bibigyan ko ng trucks. Pag ako sumakay ng taxi, bago ako bumaba, na-witnessan ko na yung driver. And this is a challenge for every one of us. Trabaho natin to. Hindi lang ang pastor. Bawat isa sa atin, trabaho natin yon. Para naman itong mga tao, mga loved ones natin in the first place, masave silang lahat. Huwag natin payagang mapunta sa impyerno. Sino sa inyo nagsishare ng gospel sa Facebook? Nagsishare ng about hell? Kailangan malaman ng tao na mayroong impyerno, totoo ang impyerno. Because kung hindi nila malaman to, hindi nila ma-realize, kawawa naman sila. Amen? We need to do something. Lahat ng pwede natin gawin, gawin na natin ngayon. Because time is running out. Time is running out. Redeeming the time because the days are evil. Amen? Kailangan na natin. And what is the suggestion of the world for the world? Sabi ng verse 38, I will close on this. Okay lang po ba? Gusto niyo pa? Pahabain pa natin? Po ba? Gusto niyo pa? Meron pa ako isang message, dagdagan natin, 2 message magarugtong. Kung gusto niyo, kaya lang natutuyo na yung bibig ko. Siguro sa kinain ko, masarap kasi yung Jollibee, Mamapol. Nakakatuyo pala yun. Huwag kayo kakain ng Jollibee. Naku, nakakatuyo ng bibig ka. Ang dami ko na nainom na tubig. Oh. Natutuyo pa rin bibig ko. Hindi. Ganon yata talaga, no? Pag tumatanda. Hulaan nyo kung ilang taon na ako. Para maiba naman ng konti. Pastor naman, masyadong seryoso. Kanina mo pa kami binubugbog ng soul winning mo eh. Ilang taon na kaya ako? Senior na ako. 65, sobra naman kayo. Nakakasakit naman ang damdamin. Porque sinabi kong senior, 65 agad. Ha? Itong mga kabataan, mas magaling manghula ito eh. Ayoko na sa inyo mga may edad. Masyado niyo ako binabagsak eh.
Sige, anong hula niya? 61? Mamaya, titreat kita mamaya doon. Ikaw, Iha. Titreat din kita, titreat. Pero ginagawa nyo lang yan para ma-good points kayo kay Pastor. 63 na po ako. 63 na po. Biyaya ng Panginoon. Pero nakakatakbo pa. Nakakaakyat pa. Walang maintenance. God is good. Amen? God is good. Yung misis ko at 40, nagme-maintenance na. 59 na siya ngayon. 19 years nagme-maintenance. Pero ako, awa ng Diyos, wala pa. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Gusto niyo humaba ang buhay? Mag-soul winning kayo. Soul winning. Kasi pangako ng Diyos yun, God will prolong your days pag nag-serve ka sa Panginoon faithfully. Pag ginalang nyo mga magulang nyo, God will extend your lives in the book of Proverbs. Tama? Tama po ba? O, di na iba ng konti. Medyo naglaylo tayo. Balik tayo sa init. Anong sinasabi ng Panginoon sa verse 38? Pray ye therefore that the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Kailangan natin mag-pray. Kailangan natin mangaral. Kailangan natin mag-pray so that people will come in and will praise and preach the word, the word of God, the gospel of the Lord Jesus Christ. Kailangan natin. Hindi tayo dapat natutulog. Hindi dapat simba lang ng simba pero walang ginagawa. Kailangan pa nagsisimba tayo. Pag weekdays, nagsosoul winning tayo. Amen? Kung wala kayong time, kahit itong mga trucks na to, magdala kayo ng marami. Bigyan niyo mga classmate nyo, bigyan niyo mga office mate nyo, bigyan niyo yung security guard, bigyan niyo yung teacher nyo. Minsan, alam niyo, Brad, sa Jollibee, sa McDonald's, nagsosoul winning ako, sinita ako ng guard. Bawal po dito yan. Sino may sabing bawal? Matapang ako eh. Sabihin nyo, sino nagsabi ng bawal? Mali kasi yung banat ng guard. Pero kung sinabi ng guard, Ma'am Apple, Sir, pwede po ba itigil nyo na yan? Kasi po bawal. Palagay nyo. Sige po, sandali na lang ha. Titigil na po. Sandali na lang. Pero yung ginagamit ng kaaway yun eh. Kasi ayaw ng kaaway na nagtuturo tayo ng Word of God. Tandaan nyo yan. Pag kayo nagsosoul winning, may resistance. Tama, mali? May resistance. So, anong kailangan gawin natin? Pray. Pray muna. Mag-pray po muna tayo. Bago kayo lumabas, mag-pray muna tayo. Lord, huwag niyo pong ipahintulot ang kaaway ay makadistorbo sa amin. Bantayan mo po kami ng iyong maraming anghel upang ang kaaway ay hindi makalapit sa amin at makadistorbo sa aming ginagawa. In Jesus' name we pray. Amen. That is something. May mga angels ang Panginoon. Alam niyo ba yun? Ang mga angels na yan, pwede tayong protektahan. And of course, pag tayo nag-pray, yung Holy Spirit nag-work. Amen? Pero pag hindi tayo nag-pray, banat tayo ng banat, may kapangyarihan ng diablo na manggulo. Pero pag tayo filled with the Holy Spirit, pag tayo talagang nilapit natin ang ating Panginoon sa salita ng Diyos, hindi yan makakaobra sa atin because we are powerful. Pangako ng Diyos yan. Pag tayo nasa Panginoon, nobody can touch us. Nobody can destroy us. Nobody can disturb us. Pero pag tayo kulang sa Word of God, kulang ka sa devotion, kulang ka sa prayer, naku po, andyan ang kaaway. Guguluhin tayo at guguluhin tayo. Amen? Kaya bago tayo papasok, pray. Katulad ng sinabi ng talata, pray therefore that the Lord of the harvest, that He will send forth laborers. In the first place, kailangan mag-pray muna tayo. Sabi nga ng iba, pag daw ang isang mananampalataya ay nag-umpisa ng lumuhod at manalangin, nanginginig na ang diablo. Nanginginig na ang kampo ni Satanas. Kasi lumuluhod na yung anak ng Diyos at ang nilalapitan niya ay yung makapangyarihan sa lahat, yung Ama sa langit at yung banal na Espiritu na meron ng bawat
isang mananampalataya. Amen? Kaya kailangan natin ang Spirit of the Lord na palakasin natin sa ating mga sarili through our Bible. Back to basic. Read your Bible every day. Sino sa inyo nagbabasa ng Bible? Every day. Walang tigil. Every day nagbabasa. Taas ang kamay. Yung walang puknat. Every day talaga nagbabasa. Yung hindi nagtaas. Honest kayo na hindi kayo nagbabasa every day? O ayaw nyo lang talaga magtaas? Pero nagbabasa naman kayo. Di ba mayroong mga mananampalataya, hindi nagbabasa everyday. Amen? Kailangan natin to. Pag ito kinalimutan natin, then mahirap ang laban natin. We are wrestle not against flesh and blood. Hindi tayo nakikipagdigma sa nakikita natin. Ang kaaway natin, hindi natin nakikita. Walang dugo, walang laman. They are spirit with power. That's why we need to pray. And we need the Word of God. We need the Word of God. Amen? We need to pray. Amen? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them. And then pray ye therefore that the Lord of the harvest, that He will send forth laborers. Hindi tayo sapat. Tandaan po natin, itong church na ito dito sa Lemery, napakaliit na porsyento lang ito ng tao sa labas. Ilan ang tao dito sa Lemery? Ilan ang population ng Lemery? Anybody? Sino na mayroong idea na ilan ang tao dito sa Lemery, Batangas? Meron ba kayo lahating milyon dito? Wala? Wala? 200,000. Meron? Mahigit? Brother Jerry, mga ilan? Palagay mo. Sa mga estudyante, ilan ang tao dito sa Lemery? Meron kayo cellphone? Google nyo nga. Naku, pagkakataon ko nito, Pastor, matagal nang bawal ang cellphone dito, pero dahil sabi mo, i-Google, ilan? Ang population ng Lemery? O ilan tao dito sa Riverview Baptist Church? 94,000 ang population. Ilan ang Baptist Church dito sa Lemery? May ilan? Ilan? 2. Ganito karami rin, Ma'am Apple? Mas kokonti. Ano nangyari ngayon? Palagay nyo. 2 lang ang Baptist Church. 94,000 ang tao rito. Assuming 1,000 yung 2 churches. Assuming lahat yung 1,000 na yun nagsosoul winning. Ilang kaluluwa madadala nun sa loob na isang buwan? 94,000 ang tao dito. Baka nakalipas na 10 taon. Nagkamatay na ibang tao rito, wala pa tayo nadala sa Panginoon, kundi mabibilang lang sa ating mga kamay. Amen? It's about time, minamahal. Alam natin, nabibilang natin. Ang tanong, ilan ang naglilingkod ng tapat? Ilan ang nag-aakay ng kaluluwa? Paulit-ulit ito, mga minamahal. Kasi kailangan natin ma-realize ano yung need. Ano yung need sa ating kapaligiran? Ano yung gusto ng Panginoon sa buhay natin? Dapat ma-realize natin, it's about time. Hindi tayo naligtas ng walang dahilan, ng wala man lang mapapalaan Diyos sa ating buhay. Naligtas ka lang, nagpunta ka lang sa simbahan, pero wala ka naman nadala sa Panginoon. Remember what will happen in the judgment seat of Christ? Alam niyo ba ito, mga kabataan, na mayroong 5 corona na naghihintay sa atin? Do you think you will receive at least one crown among these crowns? Palagay niyo, tatanggap kayo ng corona sa Diyos, sa Panginoon? Pagdating ng Judgment Day, sa Judgment Seat of Christ, meron kaya kayo makukuha ang award na corona pagdating doon sa paghuhukom na tayo ay aawardan ng Diyos dahil sa ating mga buting ginawa dito sa lupa? Ilan ang corona naghihintay? 5, incorruptible crown. Rejoice. Crown of righteousness, crown of life, crown of glory, crown of rejoicing. Incorruptible crown, 5 crown. Pero kaya tayo makukuha? Di ba malungkot pagdating na judgment seat of Christ, wala man lang tayo may bibigay na corona sa paanan ng Panginoong Hesukristo? At naligtas tayo, no? Wala man lang tayo may aalay na corona sa Kanya because hindi man lang tayo nag-soul winning. Once na nag-soul winning ka at may nadala ka sa Panginoon, then you will receive at least one crown for the Lord na iaalay mo sa Kanyang paanan. Amen? Di ba masarap yung meron ka makukuhang corona at
At sasabihin sa'yo ng Panginoon, good job, thou good and faithful servant. Palagay nyo, madidinig kaya natin sa ating Panginoon na sasabihan tayo, thou good and faithful servant? Hopefully. Pero kung di natin gagawin yung kalooban ni God sa buhay natin, then wala tayong mapapala. Magiging ano lang tayo doon, pagdating doon sa judgment seat of Christ, alam niyo magiging papel niya? Hindi natin babasahin ang Biblia. Paano mo sa pag-isa? Paano tayo encourage siya habang sa mga paano kung may encourage, hindi ka nagsisipa ng linggo? At yung tinuturo sa Sunday, kasi absent ka ng absent. Di ba minsan pag mayroon sa Sunday school at question and answer, yung iba, basic na doctrine hindi nila alam. 10 years na sila wala ng palagaya. Yung mga basic doctrine hindi pa nila alam. Kasi nga, hindi rin kumakas na Sunday school, hindi kumakas na pupunta sa simbahan, preaching na. Minsan, okay na lang. Tapos na preaching. Mamaya naman, hindi na yung panahon ng mga mananampalataya. Kailangan ang mananampalataya ngayon, puntahan na sa church. Ang mananampalataya ngayon, lagi nag-iisip kung ano yung pwede gawin para sa Panginoon. Ang mga mananampalataya, nagbibigay ng tapat sa gawain ng Diyos. Amen? Ako kaya mag-ibig kayo. Pero ito po yun. Ito po yun. Kailangan mawag sila. Kailangan. Sabi nga ng message, we need more laborers for the harvest. Next please. Tapos na tayo. Tapos na. Next. Ayan o. The Lord commanded us to go everywhere and invite people to be part of the kingdom. And the Lord said unto the servant, go ye into the highways and hedges and compel them to come in that my house may be filled. Ano mapupuno? Marahil mapupuno itong simbahan na to. Marahil. Pero yung kingdom ni God, kailangan mapuno. Kailangan mapuno. Ibig sabihin po, no, maraming madala. Hindi man madala lahat, maraming madala. Tama po ba? Next. We need to go and win souls for Christ. Multitude. Look at the multitude within this municipality of Lebanon. 2 churches in Lebanon. Assuming 3, 4, or 10. Pero thousands of tao dito. Every church, meron naman natin. Napakaliit ang porsyento ng mga mananampalataya. Napakaliit ang
Hello. Habang lahat, nakayuko nakapikit, habang ang piano ay tumutunog, tumutugtog, lahat nakayuko at nakapikit. The Word of God is very, very clear. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore that the Lord of the harvest may send forth more laborers. Mga minamahal, mauubos ang boses ng preacher dito sa kakasigaw. Kakasabi ng mag-win tayo ng kaluluwa. Pero hindi po yan magaganap kung hindi natin gagawin. Habang lahat nakayuko nakapikit. Kung ikaw, kapatid, habang nakayuko, ay nangusap sa iyo ang mensahe ng Panginoon. At sinasabi mo, Pastor, totoo po naman yung sinabi nyo from the Word of God. Kukunti lang kami. At sasabihin mo sa oras na ito, Pastor, please pray for me. I want to be part of the mission of the Lord to win more souls for the Lord Jesus Christ. Ganyan ba ang desire ng iyong puso ngayon? Taas mo lang ka ng kamay habang lahat nakayuko nakapikit. Amen? Amen. Alam niyo po, uulitin ko yung sinabi ni Paul, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Kung kayo po, tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban, hindi po nawawalan ng kabuluhan. And one day God will bless you. And then one day God will fill you with joy na hindi nyo matatagpuan sa mundong ito. It's only by the grace of God. Pero marami tayong pwedeng gawin with the help of the Lord Jesus Christ. Willing ka ba na maging bahagi ng pangangaral ng salita, pag-iimbita, pagyayaya ng mga tao sa simbahan para madinig ang salita ng Diyos at makilala ang Panginoong Jesucristo? Ganyan ba ang desire ng iyong puso ngayon? Taas mo lang ka ng kamay and I will pray for you. Amen. 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 Willing ka ba na suportahan ang gawain? Kung hindi ka man nakakalabas dahil ikaw ay matanda na, may karamdaman, but you are willing to support the mission of the Lord Jesus Christ to win more souls for the Lord Jesus Christ? Are you willing to support? Taas nyo lang ka ng kamay. Amen, amen, amen. Baka dito sa ating kalagitnaan, lahat ba tayo rito? Sure na pag namatay sa langit pupunta? Do we have any visitor here? Meron ba tayong bisita? Taas ang kanang kamay if you are a visitor o first time na umattend dito. Meron ba? Wala tayong bisita? Pero kung kayo man ay umaattend na rito at di pa kayo official member ng church, nakatitiyak po ba tayong lahat dito pag namatay sa langit tayo pupunta? Anybody here na hindi pa sigurado? Taas ang kamay. Kung di pa kayo sigurado. Sigurado po ba lahat tayo pag namatay sa langit? Meron po ba rito hindi sigurado? Taas nyo lang kanang kamay, then baba nyo na. Meron po ba? Baka meron pa rito hindi tiyak. Taas nyo lang kanang kamay and I will pray for you. Anybody here na sasabihin, Pastor, pag-pray niyo po ako, hindi ko po sure. Pag ako namatay, kung sa langit ako, puro soul winning yung nadinig ko sa inyo. Ay ako mismo, hindi pa ako saved. Meron bang ganyan? Hindi pa ako sure pag ako namatay, kung sa langit. Baka meron pa. Taas nyo lang and I will pray for you. Anybody? Kung sakaling meron pa rito na hindi pa nakatitiyak, very short prayer. Sumunod lang po kayo. Ito po yung prayer. Dakilang Ama, salamat po sa iyong banal na salita na aming narinig sa umagang ito. Sa oras na ito, ako po'y nagsisisi, humingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan at sa aking pagiging makasalanan. Ako po'y sumasampalataya at tinatanggap ng buong puso ang Panginoong Jesus na bugtong na anak ng Diyos na namatay sa krus, inilibing at nabuhay na magmuli bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po, Ama, sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga nagtaas ng kamay, Lord, I pray that you will bless all those hands na merong puso na gawin yung kanilang part.
gawin namin yung aming part. Sa aming abot na makakaya, Panginoon, kami po ay makapag-akay ng mga kaluluwa para sa Panginoong Hesus. Doon sa mga nagtaas ng kamay, even those na hindi nagtaas pero merong willing heart na sumunod sa Panginoon, Lord, I pray that you will bless those hands and bless those people who are willing to share the Word of God, who are willing to present the Lord Jesus Christ in this world, who are willing to give gospel tracts for the lost souls, who are willing to invite people to bring them in inside the church. Lord, I pray that you will bless them and protect them, that you will give them the opportunity to be a soul winner, to be part of the mission of sharing the word of the Lord Jesus Christ for your glory. Father, I pray that you will bless this church, that you will bless the pastor of this church, that you will bless everyone, every member of the church, every family of this church. Lord, I pray that you will use these people, your wonderful people here in this church, to win more souls for the Lord Jesus Christ. Lord, I pray that you will bless us until the Lord Jesus comes. I pray, Lord, that every one of us will receive at least one crown on the judgment seat of Christ. Lord, maraming salamat po. Salamat sa Panginoong Jesus na namatay sa krus para sa aming lahat. Salamat sa kabuhay na walang hanggan. Salamat sa church na itinatag mo sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa bawat mananampalataya. Salamat po sa aming pastor, Pastor Noel Sosa, ang patuloy na pag-iingat, gabay, kalusugan, talino at karunungan sa kanya. Maging sa kanyang may bahay kay Mama Apol at sa kanilang mga anak. Lord, I pray that you will protect them and bless them, Lord, with wisdom, good health, knowledge, and joy while serving you and waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Lord, I pray that you will bless this entire church, Lord. Maraming pong salamat, dear Lord. Kayo po ay aming pinupuri at pinasasalamatan. At ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. And all the people say, Amen po. Maraming pong salamat. God bless you.